Hindi ka kuripot, hindi ka gastador. May trauma ka, may pera ka na ngayon, may trabaho ka, may sweldo ka. Pero bakit parang takot ka pa rin mawalan? Bakit pag may biglang 5,000 na gastos, parang may mini heart attack? Bakit kahit may savings ka, hindi ka makarelax? Bakit pag may nag-text ng pwede ba kitang makausap, kinakabahan ka agad? Hindi yan pagiging OA, financial trauma yan. Kung lumaki kang laging may kulang, kung na-experience mong maputulan ng kuryente, kung narinig mo yung linyang wala tayong budget ng paulit-ulit, malamang dala mo pa rin yun hanggang ngayon. At ang problema, yumayaman ka nga pero hindi ka nagiging peaceful. Today, pag-uusapan natin kung paano naapektuhan ng pagiging lumaking mahirap. Ang paraan mo mag-isip, gumastos, magbigay at magpahinga. At kung paano ka makakaalis sa survival mode. Because this isn't just about money. This is about breaking a cycle. Let's start with something uncomfortable. Bakit may mga taong may 6-digit salary na, may insurance na, may investments na, may emergency fund na, pero pag may biglang 5,000 pesos na gastos, parang nanghihinayang pa din yung kaya naman bayaran. Hindi naman magugutom, hindi naman mawawalan ng bahay. Pero yung dibdib mo parang sinapak. Hindi dahil wala kang pera, kundi dahil may trauma, financial trauma. Hindi ito dramatic na may violin music, hindi ito pang teleserye, hindi ito yung tipong may confrontation scene sa sala. Tahimik siya, subtle, pero grabe ang epekto. Ito yung trauma na galing sa lumaki kang laging may kulang. Yung tipong pag may kumatok sa gate dati, kabado ka agad kasi baka maniningil. Yung pag may sulat na final notice, parang gusto mong itago sa ilalim ng kama. Yung pag payday, hindi ka excited kasi alam mong hindi pa dumarating ang sweldo. Pero mentally, naka-allocate na siya sa utang, grocery, tubig, kuryente, tuition. Kung lumaki ka sa ganitong environment, malaking chance dala mo pa rin yan hanggang ngayon. Kahit may trabaho ka na, kahit may negosyo ka na, kahit may kondo ka na may sariling air purifier at aesthetic wall art na hindi mo naman nabibili dati. Financial trauma doesn't disappear when income increases. Minsan nga, mas lumalakas pa siya. Kasi ngayon, mas marami ka nang pwedeng mawala. At pag mas marami kang pwedeng mawala, mas malakas ang takot. Survival mode. Ito ang default setting ng mga lumaking mahirap. Hindi joy mode, hindi abundance mode, survival. Huwag mo ubusin, patayin ang ilaw. Isang piraso lang ng manok, huwag ka mag-inarte. So ngayon, kahit may 600,000 ka na sa bank, parang kulang pa rin. May emergency fund ka na for 6 months. Pero iniisip mo dapat 1 year. Pag naka 1M ka, iniisip mo dapat 3M. Pag naka 3M ka, iniisip mo dapat may rental property na. Walang number na enough. Kasi ang nervous system mo, hindi pa convinced na safe ka na. May invisible voice sa utak mo na nagsasabing, mag-ipon ka pa, may darating na sakuna. At hindi ka naman delusional. Kasi dati, totoo yun. May biglang nawalan ng trabaho. May nagkasakit na walang insurance. May tuition na hinabol. May kuryente na naputol. May ref na walang laman. Pero ngayon, iba na ang reality mo. May stable income ka, may savings ka, may options ka, pero ang katawan mo hindi updated. Emotionally, nasa 2002 ka pa. Financially, nasa 2026 ka na. Trauma is memory, not math. Pwede kang may 2 million sa investments. Pero pag may nag-text na, pwede ba kitang makausap? Kabado ka pa rin. Pwede kang may 500k credit limit. Pero pag ginamit mo ng 15k, parang may guilt. May mga tao na pag may pera sila, hindi sila masaya. Pag wala silang pera, hindi rin sila masaya. So saan ka lulugar? Ito ang epekto ng financial trauma. Let's talk about pagiging over-responsible. Sa Pilipinas, kapag ikaw ang nakaahon, may automatic title ka. Ikaw ang pag-asa. Ikaw ang breadwinner. Ikaw ang may kakayanan. At dahil nakita mo yung hirap dati, hindi mo matiis kapag may nanghihingi. Anak, short lang. Ate, pang tuition. Kuya, pang gamot. Pamasko sa mga bata. Another effect, all or nothing ka sa pera. May dalawang extreme. Una, sobrang kuripot. May 400k sa bank, pero ayaw bumili ng bagong sapatos kahit butas na. May phone na 6 years old, pero ayaw palitan kasi
Pwede pa. Takot gumastos. Takot bumalik sa zero. Pangalawa, sobrang impulsive. Pag may bonus, biglang 30K Shopee cart. Biglang out of town. Biglang installment ng bagong gadget. Bakit? Kasi may inner child na hindi naka-field trip. May inner child na hindi naka-Jollibee birthday. May inner child na laging next time. Ngayon, may pera ka na. So yung next time, naging add to cart. Hindi ito pagiging immature. Ito ay delayed joy na nag-explode. Pero kung hindi mo siya na-process, magiging pattern siya. Isa pa, fear of looking poor again. Ayaw mong maulit yung walang baon. Ayaw mong maulit yung hindi makasama sa lakad. Ayaw mong maulit yung feeling na hindi tayo kasali. So minsan nag-o-overcompensate ka. Maganda ang lifestyle, maayos ang outfit, may aesthetic, hindi para magyabang, kundi para hindi na maramdaman ulit yung dati. Pero mahal pala mag-maintain ng image. At kapag ang lifestyle mo mas mataas sa peace mo, pagod ka. At ito pa, hindi ka marunong magpahinga. Kapag lumaki kang mahirap, pahinga feels dangerous. Pag hindi ka gumagalaw, parang may mawawala. So kahit may savings ka na, hustle ka pa rin. Side hustle pa rin. Extra racket pa rin. Hindi dahil gusto mo lang, kundi dahil takot ka, takot mawalan. Takot bumalik sa dati, takot mapahiya. At minsan, hindi mo napapansin, yumayaman ka nga, pero hindi ka sumasaya. May pera ka, pero may anxiety ka. May ipon ka, pero hindi ka makatulog. Financial trauma doesn't just affect how you earn. It affects how you think, how you give, how you rest, how you spend, how you define success. Ngayon ang tanong, paano ka mag-heal? Una, separate your past from your present. Tanungin mo sarili mo, may naniningil ba ngayon sa gate mo? May kuryente bang puputulin bukas? May tuition ka bang hindi mabayaran? Kung wala, bakit ka pa rin kabado? Kasi ang katawan mo hindi updated. Kailangan mong i-update ang identity mo. Hindi na tayo nandun. May choice na tayo ngayon. Hindi na survival. Strategy na. Pangalawa, build safety intentionally. Hindi sapat na basta may pera ka. Kailangan may structure. Clear emergency fund target. Insurance aligned sa needs. Investment plan na consistent. Kapag may system ka, unti-unting kakalma ang utak mo. Kasi ang trauma gusto ng control. So bigyan mo ng healthy control. Pangatlo, mag-set ng giving boundaries. Pwede kang tumulong nang hindi ka nauubos. Pwede kang magbigay ng may limit. Hindi ka masamang anak kung may boundaries ka. Hindi ka selfish kung may sariling goals ka. Ang tunay na tulong ay sustainable. Pang-apat, heal scarcity mindset. Scarcity, nagsasabing baka mawala. Abundance, nagsasabing kaya ko ulit gumawa. Hindi ibig sabihin reckless ka. Ibig sabihin may tiwala ka sa sarili mo. At self-trust ang tunay na security. Hindi bank balance. Panglima, redefine success. Hindi kailangan branded lahat. Hindi kailangan luxury agad. Hindi kailangan bagong kotse agad. Success is peace. Success is my options. Success is nakakatulog ka ng mahimbing. Success is hindi ka nagpapanik pag may delay ang sweldo. Success is hindi ka takot mag-resign sa toxic job dahil may safety net ka. At ito ang pinaka-importante. Hindi mo kasalanan kung lumaki kang mahirap. Hindi mo kasalanan kung may trauma ka. Pero responsibility mo ang healing. Hindi para maging milyonaryo lang, kundi para maging free. Free from guilt. Free from fear. Free from survival mode. Ang tunay na generational wealth, hindi lang pera, kundi healed mindset. Kapag ikaw ang unang nag-heal sa family line mo, ikaw ang magiging turning point. At doon magsisimula ang tunay na yaman. Hindi sa bank, kundi sa identity mo. At kapag natutunan mong maging safe kahit may pera ka, kapag natutunan mong gumastos ng walang guilt, kapag natutunan mong magpahinga ng hindi natatakot, doon ka magsisimulang tunay na yumaman. Hindi lang financially, kundi emotionally. At yan ang wealth na hindi kayang kunin ng recession. Welcome to your healing era. Welcome to real wealth. And kung nagustuhan mo itong video, don't forget to comment, like, share, and subscribe to Low Key Wealth PH.
Because remember, low-key is the new wealthy.